Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. abay pinaparesto na si dating Congressman Zaldico at 17 iba pa na sangkot sa flood control anomaly. Kaugnay niyan, tinutukan niya ni Bombo Annalise Soberano. Pinaaresto na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga law enforcement agencies si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at 17 iba pang mga tauhan mula sa Department of Public Works and Highways at ang SunWest Corporation. Ito'y matapos maglabas ng warrant of arrest ang ombudsman laban sa mga nasabing individual. Ayon sa Presidente, formal nang naghain ng kaso ang Office of the Ombudsman laban kay Zaldico at sa 17 iba pang individual. Ito ay batay sa mga ebidensyang isinumite ng Independent Commission for Infrastructure at ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa Pangulo, malinaw at matibay ang mga dokumentong nagsilbing basehan ng pagsasampa ng kaso. Hindi na binasa ng Pangulo ang listahan ng mga individual na may warrant of arrest. Dagdag pa ng Pangulong Marcos, nakahanda nang ipatupad ng mga otoridad ang arrest warrant. Aarestuhin ang mga akusado, ihaharap sa korte at siguraduhing mananagot sila sa batas. Binigyang diin niya walang espesyal na pagtrato at walang sasantuhin, kasabay ng paninindigang tapusin ang sinimulan niyang paglilinis sa naturang anomalya. Nagpasalamat si Pangulong Marcos sa taong bayan sa kanilang mahabang pasensya habang inaantay ang resulta ng investigasyon. Anya, nagsisimula ng mamunga ang mga hakbang ng gobyerno upang tiyaking may pananagutan ang mga nasa likod ng kontrobersiya. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong hapon. Isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Zaldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mula dito sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano. Yes, Bombo Dennis. Okay. So, ito parang late afternoon lumabas itong impormasyon na ito, Yes. Bombo Annalise. Bago ito, nagkaroon ba ng pulong itong si Pangulong Marcos with the other authorities and of course the Ombudsman bago naglabas ng ganitong anunsyo, Bombo Ann? Walang sinabi sa atin kung nagpulong, pero kung maalala mo, Bombo Dennis, kaninang umaga, nagkaroon din ng biglaang itong video message ang Pangulo kung saan sinasabi niya na
inirekomenda na nga ng ICI at ng DPWH yung pagsasampa ng kaso. So, yung mga dokumento na ipapasa na sa ombudsman. At within the day, hindi nga natin na within the day ay kaagad naglabas ng warrant of arrest ang ombudsman. So, ganito na kabilis, Bombo Dennis. Kaya nga nabigla tayong lahat kanina ay meron na pala kasi kaninang umaga ay iba yung naging pahayag ni Pangulo na ipinapasa pa lamang yung mga rekomendasyon sa ombudsman. At bago nga maghapon kanina at talagang ngayong gabi ay naglabas ng panibagong video si Pangulo at inaanunsyo na nga niya na may warrant of arrest na si Saldico at 17 iba pang individual. Ito yung mga employees natin ng DPWH at maging yung SunWest Corporation. So hindi naman binanggit pa kung sino-sino ang mga itong 17 iba pa bukod kay Saldico na may warrant of arrest, Bombo Dennis. So iyan yung pina-follow up natin ngayon sa palasyo kung sino-sino ito. Kasi nga kanina yung ipinakita ni Pangulo ay hindi naman malinaw talaga kung sino-sino ito. But basically, abangan natin, Bombo Dennis, yung mga follow up natin sa palasyo ng Malacanang kaugnay nga dito sa mga sinampahan na ng kaso dahil nga sa controversial na flood control projects. Alam mo, Bomboan, mabigat itong kumbaga mga susunod na mangyayari dito dahil kung may kaso na sa korte, pwede na makansela yung pasaporte itong si Elizalde and pati na kung may iba pa na nakalabas ng bansa at uobligahin na silang bumalik dito sa ating bansa. So maraming kaabang-abang dito, no? Maliban dyan, itong weekend, wala bang plano pa ng mga karagdagang anunsyo maliban dun sa 17 and plus 1 na si Elizalde Bomboan? Wala na bang madadagdag dyan? Posible meron pang madadagdagan, Bombo Dennis, kasi sabi nga ni Pangulo ay siya mismo ang mag-uulat. So ang inaabangan kasi natin, Bombo Dennis, ay magpapatawag siya ng press con sa Malacanang. Kaya nga nandoon tayo kanina at maging nga nagkaroon ng necrological service kay itong dating Senator at Senate President na si Juan Ponce Enrile, at inaabangan nga natin na baka magpatawag nga si Pangulo. Pero bigla na lamang at nag-video message na siya at ito na nga yung inaanunsyo niya. So ibig sabihin, Bombo Dennis, sa mga darating na araw, magkakaroon pa ng mga anunsyo kasi nga hindi lang namang itong yung 17 at si Saldico ang nasasangkot, no? Maraming iba pa. So pakakaabangan natin sa mga susunod na araw ang mga panibagong development hinggil nga sa pagsasampa na ng mga kaso laban sa mga individual na sangkot sa pinakamalaking kontrobersiya, itong flood control projects, Bombo Dennis. Maraming salamat, Bomboan. Mula dito sa Palasyo ng Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.